And I'll go straight to preaching the word. Namiss ko itong mga mission namin ni Dayan sa youth ministry. Worship mo, talk mo, pa-sharing mo, pa-merienda mo pa. Package deal. Lahat siguro tayo nagdaan doon, yung mga nagdaan sa mission. Who among you would like to be blessed in life? Pinagpala. Wow. May katabi ka bang mukhang pinagpala? Hindi ko tinatanong kung mukha siyang pala. Gusto mo bang maging masaya? Everybody. Yes. Sinong ayaw sumaya? Weirdo siguro yun. And, eto na. Who among you would like to be good looking? Hindi kagad umamin, pero ngumiti ha? To be great. Eto na lang. My principle in life is not age-defying. My principle in life, I'm working on it. Inspirasyon ko si Sir Jason dito is to be living in an age reversal kind of life. I was sharing with some servants a while ago, ako yung taong everyday I need to work out. I'm 53 years old. Isang linggong hindi ako mag-workout, nararamdaman kong 53 na ako. Kaya kung kailangan yan ng katabi mo, ngitian mo siya. Ngiti lang naman, hindi naman nakaka-offend yun. Sometimes beauty, not sometimes, health is beauty. Today, be excited. Ask me why. Because the secrets to being blessed, happy, and beautiful will be shared. The title of our discussion is Be Attitude or Beatitudes. The secrets to being blessed, being blissful, and being beautiful. And this will be our reflections for Matthew 5, 1 to 12. Kung may concern ka sa katabi mo, bulungan mo siya, sabihin mo, makinig ka para sa'yo yung talk. Yes. Pag hindi kayo magkakilala, huwag kayo mag-usap. Baka, let's see the next slide. Let's study the etymology. Nung nag-aaral ulit ako, gustong-gusto ko yung etymology, yung mga pinanggalingan ng salita. In Latin, beatitude is beatitudo. Beatitudo. Ibig sabihin nun, blessedness, happiness, felicity. Dayan, matutuwa ka. Ang pangalan ng wife ko, Jocelyn Mapaya Cabrillas. Ang nickname na Joy. Ang spelling ng Joy niya, J-O-I-E, which is a French word for joy or happiness. Ang nanay ko, ang nickname ay Aling Pising. Ang kanyang full name ay Felicitas, which is a Spanish word for joy. Kaya ever since pala, I am made for joy. Alam niyo yun, ang siguro secret ng buhay ko. I cannot do things or any work without joy. Literal. Hindi ko kayang wala si joy. So tuloy natin to. And another would be beatus, which means blessed, happy, fortunate. If you study Greek, hindi ko nasulat dito, Greek is Makarios. Kaya pag may pangalan dito, Makario, ibig sabihin nun, blessed, happy. And derived also from biare, to make happy, to bless, related to bene, well and good. Kaya yung ibang scripture na binabasa natin, happy are those who live in poverty. Happy are those. Kaya happy and blessed, magkakasama yun, yun ang naririnig mo ngayon. Are you happy about that? Good. Let's see the next slide. Yes? We see the next slide. I want to live a life of beatitude. Because I want to be blessed, I want to be blissful, I want to be beautiful. May mga tao, dinidelay nila ang kanilang saya. Pag magka-boyfriend ako, sasaya na ako. Pag magka-girlfriend ako, sasaya na ako. Pag ma-promote ako, sasaya na ako. Pag in-anoint ako ni Lord, pag naging successful ako, sasaya na ako. Do you say that? Because it has to be reversed. Dapat masaya ako kasi yung saya ang magdadala sa akin sa tagumpay. I think it's Albert Schweitzer who said that. He said that the secret to happiness is not success. The secret to success is happiness. Yes? Wala pa ako nakitang successful na tao na hindi happy sa ginagawa niya. Tama si Confucius.
Sabi niya, if you find a work that you love, then you will realize that you will never work at all in your lifetime. So let's see next. Let's talk about attitude. Actually, it's just a quote, pero hinighlight ko ng malaking-malaki yung attitude. Smile at the friend next to you and tell that person, attitude. Pag sinabi yung word na attitude, pwedeng positive, pwedeng negative. Halimbawa, may pinagkwekwentuhan kayo, hindi niya naririnig. May attitude talaga to. Negative. Pero may may challenging stuff ka na haharapin, I need some attitude. Parang the WWE attitude. Diba? At sabi ni Charles Swindoll, we cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string that we have. And that is say it, attitude. Attitude. I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. And so it is with you. We are in charge of our attitudes. Merong earthquake doon sa Davao. We cannot control that, yes? But we can pray. We change our attitudes and we pray. Gusto ko yung ginawa ng mga direktor kanina. Brother Obet, standby ka na. Dire-diretso ng gospel kasi baka mawala signal nila. And if you are in touch with the 7 habits of highly effective people, ang tawag ni Stephen Covey dito, being proactive. Because reaction is different from response. At ang response ay attitude. Magkwentuhan kayo ng katabi mo, mamili ka ng katabing kausap. Tanungin mo siya, anong kailangan mong attitude ngayon? Di ba, may customer na bibisita, may magpa-follow up sa'yo, tatawag ang legal, may audit mamaya. What attitude do you need to have? I'm a professional coach. I ask people, okay, may activity ka. What is the right attitude for that? Kasi it's something that you can control. Amen? Let's see next. May sinabi naman dito, after Charles Swindoll, let's see next. Let's see next. Yeah. Next slide, please. Attitude din. I think it's coming from Viktor Frankl. Sige, let's see the next slide, please. Sabi ni Viktor Frankl, it's the height of all our strength. It's the height of all our freedom to choose our attitude at a particular situation. Amen? Halimbawa, nasa conference room kayo, may mga uma-attitude na tao. You cannot control them, right? But you can choose your attitude. Halimbawa, may nabuhos na nasagi ng anak kong malakas ang katawan pero clumsy, kagaya ng tatay niya, natapon niya yung coffee ko. Pwede ko siyang sigawan, murahin, tadyakan, i-John Wick, pero will I like what happens next? E naalala ko, sabi ni Brother Obet, I can control my attitude. Anak, ingat naman next time. And I'll drive for you to school. E di maganda nangyayari. Amen? Ayan, sabi ni Viktor Frankl, everything can be taken away from a man but one thing, the last of human freedoms, to choose one's attitude in any set of circumstances, to choose one's own way. Place your hand over your heart and say this with me. Beginning today and for the rest of my career life, I, state your name, will choose my attitude. So help me God. Ayan pirmado na, palakpakan natin si Lord. Let's see next. Now let's discuss about beatitude. Ayan na, the beatitude of life. Tingnan nyo ito yung attitude ni Jesus. When He saw the crowds, He went up the mountain. Alam niyo sa Bible, pag sinabing He went up the mountain, nagdadasal siya. Alam niyo mga kapatid, sa first reading, si Elijah, natakot siya, he went up the mountain to pray, at nag-provide ang Diyos sa kanya, nagpapakain sa kanya uwak. At pinapakain siya ng meat at saka karne. Tapos sabi sa Psalm, blessed are those who hope in the Lord. Tapos ngayon,
yung Diyos na nagpo-provide, kapiling na nila. At nung nakita niya ang mga tao, he went up the mountain. It's literally went up the mountain, and it's spiritual, he prayed. Akbayan ng katabi, pag close kayo. Sabi mo, pag may gagawin kang mahalaga, pray muna. Kaso naaalala lang dati mag-pray pag pinapatawag ng boss di ba? Pray muna. Kaya may ginawa lang kanta Do not worry over what to eat, what to wear, or put upon your feet. Trust and pray and do your best today. Leave it in the hands of the Lord. Leave it in the hands of the Lord. Si Lord umakyat sa mountain and then He sat down. May mga tao, masyadong showbiz. Pag nakita ng tao, yeah, they're my people. Yeah, bibirit ako. Si Lord umupo, chill. At may ginawa siya. Tanungin niyo ako, ano? Tinuruan niya yung mga alagad niya, at yung itinuro niya sa mga alagad niya, natutunan ng marami. At ito na yung mga attitude na tinuro niya. Let's see. Next. Number 1. Be austere for God. Brother Obet, ang lalim niyan. Austere is being simple. Yung kanta ni Ariel Rivera, simpleng buhay ay kay ganda, mayroong ngiti, mayroong saya. Di ba lumulungkot ang buhay natin pag kinumplika natin? Gentlemen, married and not, do you agree with me when I say, pinakamaganda ang babae pag simple sila? Yes. May kasal akong pinuntahan, hindi ko na sabihin kung kanino. Umiiyak pa naman yung husband, nung makita niya yung wife niya, kapal ng makeup. Sabi ng bibig, siya ba yun? Yung makeup, ilalabas nun kung anong nandun. Hindi itatago. May kausap akong, nag-talk ako sa isang beauty product, beauty service company, big time. Kausap ko yung mga stylist sa likod. Sabi ko, paano pag maganda? Ay, heaven po yun, brother. Pag yung maganda, pagagantay namin, sobrang okay. Paano pag di maganda? Himala po, himala ang gagawin namin. Mga kapatid, be austere, simple. Make things simple. Kaya nagkakaproblema sa office, somebody complicated it, right? Sabi ng Lord, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Pag sinabing poor in spirit, literally, yan yung word na anawim. At doon ako pupunta maya-maya after the talk. Anawim means wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At poor in spirit is the spiritual term for that. Kasi hindi lang mahirap ang anawim. Tingnan ng katabi. Alam niyo bang milyonarya yung katabi mo? Milyonaryo? Pero simple siya. Kaya siya anawim. You could be a billionaire, but you could be anawim in heart. And G.K. Chesterton would say, there are two ways to get enough. In some texts, he would say two ways to become rich. One is to accumulate more and more, and the other is to desire less. Ang saya-saya ko ngayon, papasok ako sa mall ngayon, magtatanong ako ng mga presyo ng bilihin, tapos wala naman akong bibilin. Pero ang saya ko, ask me why. Kasi na-enjoy kong tingnan yung mga bagay-bagay nang hindi ko naman binibili. Once upon a time, nagkukumahog ako, nananalangin, nagmamakaawa sa Diyos para mabili yung mga gusto kong bilhin. Now at age 53, I would want to buy things, but it's now given to me for free. Ganun yata ang buhay. Dati, napalaban ako, wala pang Starbucks noon at mga mamahaling coffee. Diyos ko, ang mahal-mahal pala sa Manila Hotel ng kape. Napasubo ako. Ngayon, nung naghihintay ako doon, can I order coffee, please? Eh, natagalan yung susundo sa akin. Can I order again? Kasi alam ko may pambayad ako. I would like to settle the bill. Sabi ng waiter, sir, sorry po. Somebody settled it. Sabi ko, sino? Hello, Brother Obet. Remember, you prophesied my success. That's my prophecy to all of you. Pag kaya mo nang bilhin, tingnan ng katabi, iririgalo na lang sa'yo. A trip abroad, di ba? A fine dining hotel, di ba? Yung gusto mo sabihin, kaya ko na. Pero ganun ang Diyos eh. Pag nagkukumahog ka, talagang ganun. When it rains, it pours. Let's see next. Another secret attitude would be, number 2, be temperate for God.
Yung may pagpipigil ka sa sarili. Hindi lahat ng gusto mong kainin, kakainin mo, tingin sa katabi. Yun lang. Hindi porke kaya mo magpa-deliver, yung kukusain mo na. People succeed nowadays not only because of IQ and EQ. People succeed nowadays because of AQ, adversity quotient. Yung sasadyain mong may sakripisyong gagawin. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sa mga nagdusa, isa ako sa mga kliyente ninyo. Pagka namatayan ng isang tao, sobrang grabe yung nararamdaman nila sa puso nila. Pero this is not accommodating yun. Ninang ko si Ninang Del, barkada ko itong mga magkakapatid. But St. Peter has a way of comforting those whose departed beloved has gone. Ibang klase yung serbisyo. Ang St. Peter talaga, top service in death care. Palakpakan natin si Lord. Kasi pinaka-stress na nga tao, may problema pa. Yes. Mga kapatid, yun, the cure for depression are three things: expression, emotional literacy, and assertiveness. Kung gusto mong mawala sa lungkot, una ay expression. Yung ibang expression nila, mag-vlog. Yung ibang expression nila, mag-paint. Yung ibang expression nila, mag-zumba. Yung ibang expression nila, mag-workout. Find your expression. Next would be, ihuli natin yung pangalawa. Assertiveness. Hindi kayo magkaibigan pag may hindi ka kayang sabihin sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ano yung mga hindi mo kayang sabihin sa kanya? O, di hindi kayo magkaibigan. But emotional literacy is being honest with what you feel. Uy, meron silang research. Yung mga nagkakasakit sa puso ay yung mga taong hindi umaamin ng nararamdaman talaga nila. If you're sad, say it. I'm sad today. Sabi nga ni Dayan kanina, imposibleng hindi mo sabihin sa asawa mo yung nararamdaman mo. Brother, single. Di kay Lord mo sabihin. O kaya sana naliligaw sa'yo, alam mo nararamdaman ko. Because the key to a healthy heart is to heal thy heart. Nasa word na healthy, yung heal thy heart. Being honest with what you feel. Ano nararamdaman mo honestly? Bored ako sa talk mo. Say it! Ako, ano nararamdaman ko? I'm giving my very best to a people who's my prayer. Ang only prayer ko lang, ngitian niyo ako. Yun lang. Because I prayed hard for this. I studied hard for this. You will never hear watered down talk from me. But I give it to you whether you like it or not. Wala naman kayong choice. Diba? Next would be, number 3, be tamed for God. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang tamed o mukha siyang wild? Brother, depende sa naiinom. Naalala ko tuloy yung kaibigan kong pulis na nagkwento sa akin. Hindi siya to nagkwento siya sa akin. Meron daw siyang kapatid, brother na pulis. Ibig sabihin, ka-uniforme niya. Sabi daw nung waitress, mamang pulis. Hindi siya to yung kinikwento niya. Mamang pulis, napansin ko, tingnan mo order kayo ng beer at naubos nyo, tinitingnan nyo yung wallet nyo. Sabi niya, isang beer pa, mamaya sasabihin ko sa'yo. Tapos, mamang pulis, pang-7 na po yan. Sabihin niya na, ngayon sasabihin ko na, itong picture na to, misis ko to. Pag maganda na to, uwi na ako. Alam mo, mahal ng mister, ang kanyang misis pag nagmamadaling umuwi. Tama ba? Yes? Because we are tamed by God. Yung meekness is not equal to weakness. Ang spirited horse, pagka na-train na yan ng mga riders at na-break yung wild spirit, ang tawag doon ay, ask me what? Meek. Meekness means strength under control. Pag yung katabi mo, alam mo mataray, suplada, pero binabaitan niya. Kasi attitude, tawag dyan tamed. Tawag dyan meekness. Alam mo matapang pero kinokontrol yung sarili, bukas na yan. Or not worth it. Or hindi ko siya ka-level. Yan ang tamed. I learned that it is the weak who are cruel. Yung mga taong hindi kayang kontrolin ang pagmumura, ang galit, ang sungititis, ang alborotitis,
mahihina yung tao na yon. Pero yung kayang kontrolin ng emosyon nila, those are the real strong people. Sino dito may katabi na alam mong tamed, na may self-control? Raise your hand. Oh, napaisip kayo ah. Alam ninyo, ba't ko kaya naiisip to? Gustong-gusto ko, aliw na aliw ako sa pagbabago ng mga tao pag nakakainom. Lalo na nag-iinom pa ako. May mga taong tahimik, pag nakainom na, nagiging chipmunk. May mga mahiyain, pag nakainom na, ang galing kumanta. I saw the night and the night when I passed by my window. Pero ang paborito ko sa lahat, yung maiingay, na pag nakainom na, tumatahimik. Uy, kumusta ka? Iba trip niya. Lakas tama. Be tame for God. Let's see next. Number 4. Be insatiable for God. Brother, ang lalim ng salita. Insatiable, yung sinasabi sa speech ni Steve Jobs, do not settle. Yung pag nag-a-achieve ka, enjoy it. Why not? Pero one more try. You keep on improving. Have I ever told you about the biggest room in the world? Do you want to know what's the biggest room in the world? Ask me what? The biggest room in the world is the room for improvement. Meron at meron pa. Magaling ka na ba kumanta? Guess what? Gagaling ka pa. Si Dayan, nakita ko na to, nung teenager pa to. Napagaling tumugtog at kumanta. Pero at age 35, lalo pang mas magaling at lalo pang humusay. That's the road to success. Palakpakan natin si Lord. The biggest room in the world is the room. Be insatiable. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Yun ang tamang gutom at uhaw. Yung gusto mong magpakabuti. Gusto mong magpakabait. Sino nga dito yung gustong bumait ang katabi? Raise your hand. Ayan. Pagkaya ng pinag-uusapan, gusto natin. Sabi ni Pablo Casals, I feel that the capacity to care is the thing which gives life its deepest significance. Let's see next. Be tender-hearted for God. Ito. Nagpe-pray tayo na bumait ang katabi. Pero ang tanong ko, sino dito yung may katabi na alam mong grabe magpatawad ng tao? Raise your hand. Uy! Panalo! Gusto ko yung mga nagtaas ka agad. Mukhang kakakwento lang sa'yo, di ba? Because, ayan sabi ni Louis Smith, to forgive is to set a prisoner free and to discover that the prisoner is you. Pag may hindi ka pinapatawad, nakatani ka lang ang puso mo sa lahat ng kamalasan na mangyayari sa kinagagalitan mo. Brother, totoo yan? Oo. Before I was a preacher, I belonged to the exorcism ministry. Yung paboritong preacher ni Dayan dati. At alam nyo, yung unforgiveness, may nakatani ka lang mga sumpa. Kaya kung close ka sa katabi mo, akbayan mo siya, sabi mo, kung ako sa'yo, magpapatawad na ako. Please, move on. Diba? Let's see next. Last 3. Be unblemished for God. Brother, mahirap yan. Kasi the more I come close to God, the more I see my blemish. Oo, pero lagyan natin ng effort. Diba? Alam nyo ba, married people like me, meron palang tinatawag na mental infidelity. Oh my gosh! Yung naisip mong attractive ito, parang gusto ko siyang ligawan, dun pa lang nagkakasala na. So, let's be blessed are the clean of heart for they will see God. At pag nililinis mo ang puso mo, lalo mo nakikita ang Diyos. At lalo mo nakikita ang Diyos, lumilinis ang puso mo. Ang labanan sa buhay, if it's a dog-eat-dog world out there, ang labanan sa buhay ay hindi pagalingan talaga. Ito ay pabaitan. Yes? George Bernard Shaw would say, better keep yourself clean and bright. You are the window through which you must see the world. Practice, practice. Tingin sa katabi, sabi mo, nakikita ko si Lord sa'yo. Okay. Pag nahirapan yung katabi mong sabihin yan, meron kang malaking improvement na gagawin. Ang sarap nun sa aming mga tatay. Advance Happy Father's Day sa mga kapwa ko astig, tigas.
tigas sundo, tigas saing. 'Di ba? Ang sarap-sarap sa pakiramdam pag, Dad, I can see Jesus in you. Yan ang jackpot sa lahat eh. Let's see next. Second to the last. Be docile for God. Yung docile, anong paggawa sa'yo ni Lord, gagawin mo. Nasubukan mo na bang maging daan ng pagkakasundo ng mga tao? Ay, wala pala tayong drummer. Sabi ni Francis Magalona, di ba? Ang magkaaway, ipagbati, gumit na ka at huwag kumampi. Magaling kung yan ang lagi nating iisipin pag-asenso'y mararating kung handa mong tiisin ang hirap at pagod sa problema, huwag kang, di ba? Maging daan ng pagkakasundo, huwag manggatong. Kasi pag, alam mo, si ganito, bad trip yan. Oo, ay, sasabihin ko ba sa'yo, wag na. Ano yun? May sinabi siya sa'yo. Ano ka daw? Epals ka daw. Yung gano'n, yan ang simula ng pag-aaway. People are lonely. O, ito ang dahilan. Ba't malungkot ang tao? Because they build walls instead of bridges. Are we expert in walling ourselves? Ma at pa, malay ko at paki ko. Or are we building bridges? Last but not least, number 8, be enduring for God. Wala na daw justice sa Pilipinas. Nakakatuwa ang ating politics. Kaya sa mga panahon na wala ng justice, isa lang ang mamumungkahi ko. Just tiis. Ang init-init last month, justice. Biglang nag-uulan ngayon, justice. Traffic, justice. Hindi ka pa napopromote, justice. At marami nakakarating sa langit because of justice. Let's see next. Booker T. Washington would say, I would not permit no man, no matter what his color might be, to narrow and degrade my soul by making me hate him. Mentor ko po si Brother Bo Sanchez. At meron siyang attribute na parang hindi ko magagawa, pero best effort. Tanungin niyo kung ano yun. Uninsultable. Si Brother Boy, hindi mo maiinsulto. Tingnan mo ngayon katabi mo. Mukha ba siyang uninsultable? O mukhang nang-iinsultable? Kapatid, ako baka pag napikon ako, sabi ko nga, Brother Bo, hindi ko ma-apply yung when you are hit, give the right cheek. Sabi ko, hindi. Nagra-right hook ako eh. So let's see the summary of all this. And then we will worship the Lord. Ayan no, the beatitudes of life, being austere, temperate, tamed, insatiable, tender-hearted, unblemished, docile. Let's see the next slide. Ayan, iisang word lang dapat mong isipin. Attitude. And let it be a positive attitude. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.